Kaso namin sa COMELEC was about the leadership of the party. Sira pala ulo nila, sasabihin nila sa akin na hindi pa nila ako kinikick out sa party. Mainit ang ulo ni Senador Pimentel, tinanggal na po kayo sa PDP Laban. Mayroon sila press release sa PDP Laban. Ito ang sabi ng PDP. Pimentel no longer has any legal or moral right to use the name PDP Laban. Sira pala ulo nila, sasabihin nila sa akin na hindi pa nila ako kinikick out sa party. Tapos aangal sila na andun pa sa existing stationery ko yung PDP Laban, di ba? So may karapatan pa kayo, sir, na gamit? Well, under dispute pa yung Sa Supreme Court? yung decision ng COMELEC na sila kusi naman ang nagwagi, under dispute pa sa Supreme Court. So, malay natin, marireverse pa yan. But then at the same time, si kusi mismo sinasabihan ako na hindi naman daw nila ako in-expel sa partido nila. Ayoko lang makasama sila, pero hindi nila ako in-expel. So, bakit? Kaya pala sumulat si Pimentel kay Senate President Escudero. Gusto niya na umpisahan ang impeachment ni BP Sara. Kaya ang init talaga niya sa mga Duterte. Dati naman pro-Duterte. Ngayon, kaalyado niya na ang mga Marcos, nasyonalista. Sa sulat ni Coco, I write to emphasize the constitutional mandate requiring the Senate to act forthwith on the impeachment case of Vice President Sara Duterte. Kaya ang gusto niya umpisa na daw. Ngayon sila kung gamit ko pa ang PDP Laban na partido ko namang tunay yan, partido ng father ko, at ako nagbumuhay niyan hanggang sa time ng kaso ng COMELEC. Sir, sinabi rin po nila na refrain from misusing the name PDP Laban and misleading daw the Filipino people about your current party affiliation kasi daw po nag-transfer na kayo sa nationalista. Well, yung nationalista certificate of nomination ko, that was with the National Assembly kasi kami ng PDP Laban ko yung wing ko, yung faction ko pa, yung originals. Nag-National Assembly kami and they gave me permission as well as si Senator Manny Pacquiao na for purposes of the May 2025 elections, we can use another party's CONA. So lahat po yan anticipated na namin yan, lahat po yan na-covered na po namin. So we are still with PDP Laban. In case we win the case sa Supreme Court, we are ready to assume leadership, legally speaking, of our own party. So, But in the meantime, yung paggamit namin ng other parties' CONA, allowed by our original faction of the PDP Laban in a National Assembly, very specific, plus alam din po nung hosting party, alam po. So, sir, you are running under what party? Ngayon, Nationalista Party. NP. NP. So, yung PDP na ginagamit yung PDP Laban, yung kanilang mga senatorial candidates, hindi nyo nini-endorso? Hindi. Hindi namin ini-endorso yun. May kaso pa kami sa Supreme Court. Oo. And then, anong dating sa inyo, sir, nung mga nagiging parang patutsadahan, batikusan yung remarks ni former President Duterte na patayin yung 15 senador para makapasok yung kanyang pambato sa senatorial race. Anong dating sa inyo, sir, noon? Delikado yung mga ganong salita, sana i-discourage na yun. Although sabi ko, paubayan na natin yan sa mga investigators, kasi pwede nga pasok talaga yan din sa sedition ba yun? When you call for violence against government officials, pasok kasi yan sa definition ng sedition. So, paubayan na natin sa DOJ, sa NBI, if they feel na that in the totality of the circumstances, may kaso ba o wala. Pero, i-ano natin yan, i-discourage natin yan. Mahirap yung sasabihin, joke lang. Kung mag-research kayo ngayon, may kaso ngayon sa Australia. Yung may dalawang nurses na of Arab origin, nag-anti-Jewish sentiment sila sa online. Ngayon, binabalikan sila, sabi nila, joke only. At sabi ng mga Australian law enforcers doon at saka government officials,
hindi pwedeng bayaan natin itong mga ganitong delikadong mga pananalita na calling for violence. Pero the mere fact na dating ang Pangulo, dapat hindi natin inaasahan yung mga ganung pananalita sa kanya. Ayun na nga, pero nung Pangulo siya, madalas din natin marinig yun. Sir, di ba yung Presidential Decree 1727 again penalizes bomb jokes? Yes. Merong So pwede siya doon? I do not know the context of bomb joke yata. Anywhere ba yan? Or in the airport context yata? Mukhang anywhere, if I'm understanding this right, 1727. I'm no longer familiar with the PD. So, yun na nga. Kaya nga sabi ko, the DOJ, the NBI must be more familiar with all of the other criminal laws. Okay, Pero sir, hindi factor kung na-feel threatened yung mga senators. Kasi for example, si SP, ang sinasabi niya, hindi naman sila na-threaten, yung mga senador, wala naman nagko-complain among the senators, so dapat wala na daw kaso yan. Hindi naman ito parang private crime eh. Alam ko yung mga ganyang prinsipyo sa private crime lang yan, na kailangan yung tao mismo apektado ang magrereklamo. So, this is actually in the nature of a public crime, if it is a crime. Kaya i-ano ko na muna, wala akong expertise na dun sa bomb joke law. So, PD, just give us time, i-research din po namin. Pero sana ginagawa na ng DOJ at saka ng NBI yung research. so bagamat sabi niyo dapat dinidiscourage yung ganung mga statement, pero knowing the former president, hindi po kayo na-threatened sa ganung pahayag ng dating Pangulo? Hindi ako threatened na sinabi niya. Ang problema kasi is may mga followers siya eh. May danger, sir. Malay mo, hindi nila alam siya yung iba, hindi joke yun. Sir, nagsabi na po kasi NBI na hindi naman nila iimbestigahan. Hindi ko na ima-micromanage ang NBI. Kung ayaw na ng NBI, so be it. So be it. Pero sir, yung mga negative campaigning, according kasi kay COMELEC Commissioner George Garcia, under Omnibus Election Code, parang inaalaw yon. Do you think it's about time i-amend ang Omnibus Election Code para Ganito. ma-dissuade na yung mga negative campaigning? Yung positive, ito nga, napansin ko na yung negative campaigning, kaya